Trending tonight, nagpuksaan na naman sina Vice President Sara Duterte at Yuse Claire Castro. Foreign trips ang pinag-uusapan dito, ha? Nako, mukhang hindi nagustuhan ni VP Sara ang travel reveal ni Yuse Castro sa biyahe ng bise papuntang Japan. Seryosong concern daw ito dahil security risk. Eto nga, ending. Kinansela ni VP Sara ang kanyang personal trip. Pero sagot ni Castro, deserve ng publiko ng malaman kung saan ginagastos ang public funds. Ito ang tanong ko, Miss Mean at Lourdes. Since public officials sila, is it public knowledge din ba yung mga ganyang mga personal trips nila? What if gamitin nila yung personal money nila sa mga foreign trips? Yun naman sinasabi palagi ng bise. Pinapaalam niya kapag personal, ginagastos niya out of her own pocket. Ang problema kasi, yung security, ibang usapan. At itong by 2025, naka 20 million sa security arrangements ang nagastos ng OBP. Sila mismo umamin. 7 million plus sa foreign trips, 13 naman sa local trips. Ang sagot ko kay Johnny, pag personal trips ng opisyal at ginamit niya yung sarili niyang pera, hindi naman talaga siya, Lord, required na i-publish kung ano yung mga pinaggagastusan niya. Pero kapag kasi official trip, at ang usually nag-official trip ang Pangulo, yung mga state visits, IPEC, ASEAN Summit, hindi niya sinasabi in public like kunwari sa ganito, interviews, pero may COA. So, may mga resibo talaga silang nilalabas dyan. Plus, ang tanda ko, kasi kapag nagko-cover ako ng presidential event sa ilabas ng bansa, may tinatawag na presscon bago bumalik ang Pangulo, yung kapihan. Sa presscon na yan, nilalabas niya Johnny and Lord. I'm sure alam niyo na to, lahat ng mga gains doon sa trip na yon para patunayan na hindi sinayang yung pera ng taong bahay dito, ha. Ito yung mga investments na nakuha natin. So far, yun yung parang naglalabas na rin ng resibo kung worth it ba yung trip na yun. Mula nung naging VP siya, at least mga 18 countries na ang nabiyahihan niya. At ilan doon ay repeatedly ang punta. Japan at of course, maintindihan natin yung the Netherlands. Correct. Kasi Si nandun, VP to, ha? si VP to. Okay. Alright. So, Alam ko, so go ahead. naalala ko, nung May lang ito, no, naging controversy kasi parang binago yung, hindi na tuloy yung plano kasi last minute binigay yung permit yung travel, yes. At naalala mo yung ang cute ng memo eh. Parang, kumbaga next time, baka pwedeng agahan nyo naman para alam ko kung paano paplanuhin. I remember Mayo lang yan. that. Oo nga. Sandali, yung kaya PBBM naman, hindi rin bago yung labasan ng resibo or yung ungkatan ng parang, huy, ano ba yung travel ka ng travel? Kasi noong 2024, di ba, yan yung parang pinakamalaking ginastos niya, nasa 1.4 billion yung hiningin pondo para sa travel niya. Pero for 2027, that's 1.014B. Pababa yung hinihingi niyang budget. At maikli na lang to, ano mang hingiin ang budget ng Office of the President sa Senado at sa Kamara, hindi yan binabawasan as courtesy. Para lang alam niyo. At dyan nagtatapos. Ito na po ang Ang 30 banter. minuto. Narito na malalaking balita sa Frontline tonight. Binawi ni Orly Goteza ang testimonya niya. Hindi raw totoo na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Congressman Martin Romualdez. Gawa-gawa lang iyon sa tulong daw ni na Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Nako, hinagapang na raw ang 4 na senador para bumoto pabor sa pag-convict kay Vice President Duterte. Habang ang busy naman gustong pabilisin ang impeachment trial. At ayaw pakabog ng nag-iisang Madonna. Siya lang naman ang most nominated artist sa MTV Video Music Awards this year. Nominated din sina Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo at BTS. Binawi ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Goteza ang kanyang testimonya kaugnay ng mali-maletang pera, Lord. Ito mayan, hindi raw totoo na nag-deliver siya kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinilit lang daw siya na magsinungaling. Sa bago sinumpaang salaysay, sinabi ni Goteza na pinilit daw siya ni na Senators Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay Romualdez. Kapalit daw ito ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak.
Dagdag pa ni Guteza, noong September 24, 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. May inihanda raw na affidavit si Mark para kay Guteza. Ang problema, ayon kay Gutesa, may mga nakasulat doon na hindi niya personal na nakita. Kabilang na umano'y paghahatid niya ng mali-malatang pera kay Romualdez. At nang dumating daw sila sa restaurant, si Senador Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Gutesa, hindi lang ito binasa ni Marcoleta. Siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng affidavit. At sinabi raw na itong affidavit ang missing link para maiugnay ang dating speaker sa umano'y paghatid ng pera. Sa salaysay pa ni Guteza, ayaw daw niyang sumunod dahil alam niyang hindi totoo ang ilang detalye. Pero napilitan daw siya dahil sa takot at dahil sa pangakong cash at educational scholarship para sa kanyang mga anak. Kinabukasan September 25, naging resource person si Guteza sa Senate Ribbon Committee na noon ay pinamumunuan ni Marcoleta. Dala ni Guteza ang affidavit na inihanda ni Mark. Anya, bago siya humarap sa hearing, sinabihan daw siya ni Marcoleta na sundan lang ang nakasulat sa affidavit. Nang mag-adlib daw siya sa pagtatanong sa kanya, pinagalitan pa raw siya at sinabihang sundan ang script. Tama na, nasa hearing yun, di ba? Matapos ang hearing, sinabi ni Gutesa na hindi na siya muling nakatanggap ng mensahe mula kina Marcoleta at Defensor at doon daw niya napagtantong ginamit lang siya. Ngayon, binabawi ni Gutesa ang kanyang naunang pahayag at sinabing lubos siyang nagsisisi. Ang nauna niyang testimonya ay kabilang sa mga ebidensyang sinusuri ngayon ng Ombudsman sa mga kasong kaugnayan ng flood control corruption scandal. Hinihintay pa ng Ombudsman ng bagong affidavit bago magkomento. Wala pa ring reaksyon sila Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor sa mga paratang ni Gutesa. May nanliligaw daw sa ilang senador para bumaliktad at makonvict umano sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Paano kaya sila nanliligaw? Ang nanliligaw, hula mo kasi sino? Di umano ha? Di umano ay si Presiding Officer Cheese Escudero. Ano naman yung mga sino yung mga kinukumbinsi? Sino nga Umano. Umano ha? At lagay natin yung proper perspective na ito ay galing sa online article. Aba? Base nga dyan sa online article na yan, Lord Johnny, sina Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Mark at Camille Villar daw. Yang mga kinukumbinsing yan ng mga senador na taga-minority bloc. Kailangan kasi, for context lang mga kapatid, kailangan ng 16 votes to convict kay VP Sara base sa konstitusyon. Wala pa pong tugon dyan sina Senators Legarda na naka-medical leave sa Switzerland. Past week ay France, alam ko. Magiging Senator Mark Villar, wala pa rin comment. Senator Jinggoy na nakakulong. Pero natanong ko kanina sa Senator Camille Villar at ito ang sabi niya. Ay, Sen, comment lang, Sen. Yung may ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am? Ang sabi naman ng spokesperson ng impeachment court na si Atty. Reggie Tonggol, hindi raw totoo na nanliligaw si Escudero. Natawa pa nga dyan ang senador. Ito ang sinabi dyan ni Atty. Tonggol. That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case. And speaking of impeachment trial, mismong si VP Sara, gusto na raw mapabilis itong paglilitis. Pero sabi ni Atty. Lorna Capuna ng prosecution, kung gusto raw bumilis ang trial, dapat si VP Sara ang dapat magpunta at personal na magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso. Huwag po kayo mag-press conference kasi hindi po yan ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds.
Ever since kasi nagsimula yung trial ha, never pang dumalo dyan sa formally si VP Sara. Pero nandoon naman kasi yung mga abogado niya para sagutin yung mga alegasyon. Ito yung sinabi dyan ni VP Sara. Hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ko. Miss Mean, sabi mo kanina, yun nga, hindi pagdalo ni VP Sara. No? Itong hindi niya pagdalo, is it nakaka-affect ba sa timeline ng trial? And also, may mga ways pa ba to shorten the trial since ito nga ay ang target is supposed to be 90 days, right? Alam mo, hindi kasi siya required pumunta unless isapina siya ng impeachment court. At ang mismong team niya sinasabi na papupuntahin lang si VP Sara pag may necessity na. At so far, kasi sa ngayon, tandaan natin mga kapatid ha, nasa presentation pa lang tayo ng prosecution ng witnesses nila. Wala pa tayo sa defense. So we don't even know kung sa defense ay kasama sa strategy nila na ipatawag mismo yung vice presidente. Kasi it's very possible na ayaw nila. Wala, hindi kasama sa strategy namin. Di ba? Fully represented naman daw siya. Correct, oo. Pero, Paano kaya pagbantaan ni Atty. Kapunan ng spanking at lecturing siya? VP Sara. panibagong ano yun, puksaan Yeah, yun. Lord. Pero, word Ibang puksaan. ang puksaan mahalaga yun. dyan, may yakapan pagkatapos. Katapos, ang ganda nga nun, Yun no? ang hanap natin. Oo. Unity talaga yun. Uy, i-address natin ha, yung una lang kanina, balikan lang natin konti, yung sinasabi nga dun sa di umano, nililigawan ng presiding officer, yung ilang mga senador na to. You know, the impeachment court is very sensitive sa mga ganito ha. So we are awaiting by Monday kung i-address ba ni presiding officer Escudero ito. Kasi pag binasa mo yung article, meron pa doon na sinasabi na parang may senador daw na source, sa sinasabing at the end of the day, nakadepende sa incentive, kung paano boboto. And these things, it affects yung credibility ng senator judge na hindi dapat kasi they're supposed to be silent and neutral. So hindi natin alam kung i-address yan ni presiding officer Escudero, pero di ba sabi nga niya last time nanonood siya sa magkabilang kampo kung anong mga sinasabi nyo. So, May markado na raw. o yun nga. Sino kaya yun? Tsaka di ba ang sinasabi nga niya, dati pa niya sinasabi, pwede ba yung mga nag-aabogado, wag na kayo mag-spokesperson? Mga nag-aabogado, wag na mag-spokesperson. Kasi katulad dito ni Michael po ba? Okay. Abogado siya pero spoke siya. And also with the prosec, di ba? So parang sinasabi niya, kasi pag abogado ka, tapos nagsuspokes ka, talagang madidiscuss mo yung merits of the case at some point eh. Sa mga press conference, lalo na prosecution, mahabaan yun. Oo. Hindi nila gaya yung prosecution. May congressman na, punta dyan, kala mo anong gagawin eh. I-introduce lang pala yung kaso. Oo. Actually, Tapos oo. siligutan na naman pala mag-ano. Kala mo, wow, galing niya. Yung pala binasa lang yung intro. Parang ganun sila, no? Parang mag-i-introduce yung House prosecutor, pero ang makikipagdigmaan, private prosec. Parang Busy ganun. sila. Oo. Pero pansin mo, anong common denominator ng mga nililigawan? Ano? Lahat Ano? sila minority. Bukod doon, Yeah. may mga kaso. Mga potential na kaso. Totoo. Uy, siya hindi bago yan, Johnny Lord. Naalala nyo nung corona impeachment? Di ba yung 200 million? Naalala nyo yan? Na meron nga daw di umanong binigay din sa mga senator judge na napa-react yung mga senator judge na, huy, hindi totoo yan. Kasi nga, they have to protect their credibility. At ito, Aamin siya. nagsisimula pa lang tayo, may ganitong Yes. ligawan na. Diyos Grabe. ko, isang buwan Saan pa lang. nanggagaling yung mga yan, no? Okay. Your guess is as good as mine. Nagkikindata na lang kami ito. Nababahala na ang Interior Department sa tumataas na bilang ng mga krimeng may kinalaman sa baril. Aba, kaya naman itong si DILG Secretary John Vic Rimulya gustong repasuhin ang batas na tinatawag na Robin Padilla Law. Sabi kasi ni Remulla, 98% ng mga krimeng may kinalaman sa baril ay dahil sa loose firearms o illegal na mga armas. Noon kasi ang pagbibitbit ng loose firearms ay non-bailable offense o wala pong piyansa mga kapatid ha. Pero nang maisabatas ang Republic Act No. 8294, pwede na pong magpiyansa ang mga mahaharap sa illegal possession of firearms. Nabansagan lang itong Robin Padilla Law dahil si Robin Padilla ang isa sa kilalang nakinabang sa batas na yan at hindi pa siya senador ng panahon na yon. Hindi pa siya mababatas. Matatandang na-convict nun si Padilla taong 1994 nang mahulihan ng baril na hindi nakarehistro. At ang panawagang ni Remulla ay ibalik bilang non-bailable offense ang illegal na pagbitbit
ng baril at dapat din daw may mabigat na parusa kapag nagamit ang baril sa krimen. Ito ang sabi dyan ni Secretary Remulla. I believe that gun owners should be penalized for the non-safe keeping of their guns. Ngayon, again, ulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Sa isang Facebook post, nagpasalamat naman Senator Robin Padilla kay Remulla na tinawag niyang kaibigan. Kinumpirma niya kasing mayroon ngang Robin Padilla Law. May inihain na ring panukala si Padilla para maparusahan ang mga gun owner na magpapabaya sa kanilang armas. Dapat din daw pag-aralan ang mas mabigat na parusa kung empleyado o opisyal ng gobyerno ang pabayang gun owner. At nananawagan din ang ilang senador na mas higpitan pa raw ang pagpapatupad ng batas na may kinalaman sa baril. Ayon kay Senador Loren Legarda, hindi dapat maging madali ang access sa mga baril lalo na ng mga menor de edad. Para naman kay Senador Pia Cayetano, dapat higpitan ang firearm safety at tiyakin ang mga hakbang para hindi mapunta sa maling kamay ang mga baril. Para naman kay Senator Escudero, kahit na mabigat ang trabaho ngayon sa Senado, dahil sa impeachment ay hindi raw pwedeng isantabi ang mga usapin na may malaking implikasyon sa kabataan. Gaano ba kadali o gaano ba kahirap kumuha ng lisensya sa mga ganyan na firearms? Kasi, well, sa tala ng DILG, merong 2.78 million na bilang ng mga rehistradong baril na yung 2 million ay nasa pribadong individual at 780,000 naman ay ginagamit ng government agencies. Napakadami nun. Mahal Diba? pa yan. So, Mahal pa yan, di ba? May kilala ba? Nagsabi nga na for 5,000 pesos daw, pwede ka mag-hire. ng hire na ano. Yung Na pag- taga, maglalakad. Ano ba? Hindi. Papatay? Ano ba? Yung 5K, di ba? Sabi, may nag-speech dati na para ipakita raw yung pagiging rampant ng access sa or anong violence. Pero mahalaga tong ano kasi medyo sensitive pa ang usapin ano ng gun ownership at ang baril kasi kakatapos lang. Tapos considering parang kinakalkal lang mo yung mga skeleton sa closet ng mga minority. Pero hindi totoo na yung senador yung nag-author ng batas. In the same way na oo, hindi siya. si Eddie Garcia yung gumawa ng Eddie Garcia law. Correct. Thank you for pointing that out. Tama naman yun. Buti na. Ako, I'm just wondering, once na inilatag ito sa Senado o sa Kamara, if this will be controversial, kasi sino ba ang aayaw na mambabatas na higpitan ang paggamit ng baril? Supposedly, wala, Yes. diba? So, dahil nga din sa sinasabi na, busy tayo sa impeachment, pero dapat magtrabaho pa rin tayo, kaya nga may session kayo na kahit bumabagyo, di ba? So, inisip ko, dapat mabilis ang passage nito. Kasi dapat walang hihindi. Kasi meron ba nga amin na, hindi, dapat mas loose yung paggamit ng firearms. Dapat wala, di ba? Safety and security, di ba? Ng lahat. Pero ito kasi isang problema. Yung mga masasamang loob normally ay hindi gagamit ng baril na legally registered. Yes, tama ka rin naman doon. Siyempre, ba't sila? Oo. Iba din yun, oo nga. At sa archipelago natin, napakaraming paraan para ipasok ang mga armas dito. Naisip ko na isa yan sa argument pag nagkaroon ng hearing tungkol dyan. Alright? Okay, break muna tayo sa politika, usapang showbiz na. Aba, ano bang chika mo this Wednesday? Johnny Alipoon? Eto na nga, Lourdes at Miss Mean. Puma-frontline sa 2026 MTV Video Music Awards nominations ang pop superstar na si Madonna. For this year, si Madonna ang may pinakamaraming nominations. 11 categories yan, kabilang ang Song, Video, and Artist of the Year. Sumunod sa kanya si Taylor Swift with 9 nominations. Makakalaban niya si Madonna sa Video and Artist of the Year. Pasok din sa Video of the Year category sina Ariana Grande, Sabrina Carpenter at Bruno Mars. Nominado rin maging ang global pop sensation na BTS dahil sa kanta nilang Swim. Makakaharap nila sina Madonna, Sabrina at ang film na si Olivia Rodrigo. Susunod, nakikita nga aaraw na bukas, pero mga lugar na posible pa rin pulanin, alamin. At sa ating Word of the Lord, ano nga ba nangyari doon sa Flood Management Master Plan
sa Metro Manila from 2013. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Lourdes Vera po ang inyong lingkod. Mahalaga ang pag-share mo nitong ngayon, naglipa na ang mga fake news. Para sa mahalagang balita at updates, mag-follow po at mag-subscribe sa social media pages ng Ano Pa Din News 5. Uy mga kapatid, araw na po bukas, cross fingers. Pero posible pa ring umulan sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, nakaapekto pa sa Luzon ang habagat na hinahatak ng Bagyong Neneng na nasa Hilaga. Pero sa paglayo ng Bagyong Neneng, may tsansa ring umatras at humina ang habagat. Kaya sentro na lang ang malakas na ulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Aaraw naman na sa iba pang bahagi ng Luzon, pero posible pa rin niyang mga panandaliang ulan. Dito sa Metro Manila, may tsansa pang umulan sa umaga at aaraw na rin sa tanghali. Pero next week, mga kapatid, naku po, nagbabadya na naman ang maulang panahon. Sa initial forecast kasi ng Metro Weather, posibleng mahatak at palakasin ulit ang habagat ng isa pang bagyo na nasa silangan. Matapos ang undoy noong 2009, natauan ng lahat sa matinding pangangailangan na ang problema ng baha sa Metro Manila ay malala, komplikado at sanga-sanga. At kailangan ng seryosong solusyon sa isang metropolis na mabilis ang paglawak pero hindi na asikaso kung saan pupunta ang tubig ulan. Noong 2013, naaprubahan ng isang komprehensibong flood management master plan for Metro Manila and surrounding areas. Dahil ang sanhi daw ng pagbaba ay hindi lamang iisa ang pinanggagalingan, hindi isa lang dahilan. Ang saklaw nito malawakan. Isa sa mga plano nito ay ayusin ang mga pagdaloy at koneksyon ng mga ilog, pati na rin ang paggawa ng mga dam. Mula sa Pasig, Marikina hanggang May Kawayan, Malabon, Tulyahan, Manggaan, hanggang Las Piñas, pati na rin ang Laguna Lake at yung mga paligid pa niyan. Magdadagdag rin daw ng mga bagong pumping stations at aayusin yung mga sira. Aayusin pati ang sistema ng pagtatapon ng mga basura at gagawing kaagapay ang mga nakatira sa mga komunidad. Sa halagang 351.72 billion pesos na may suportang pinansyal at teknikal ng World Bank, nakaprograma itong tumagal ng 25 years dahil alam nilang pangmatagalan na gawain yan at obligadong pangatawanan kahit ang mga susunod na mga administrasyon. 635 billion ang pondo sa flood control ng Duterte administration, dagdag pang 648 billion kay BBM. Ang tanong, 13 years after anyari sa flood master plan, aba, napangatawa na naman. Pagdating nga lang sa pondong malakihan. Noong 2024 sa presentasyon ng nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan, makikita na may 104.2 billion na halaga ng mga proyekto na may kinalaman sa master plan. Yun lamang ang nakompleto, katumbas yan ng 30% lamang ng kabuuan ng plano. Mahigit isang dekada matapos aprubahan ito, si Bonoan, maraming binigay na dahilan. Ang pandemyang 2020, basurang hindi kinakaya kahit ng pinakamabisang pumping station pa na ang maayos lang sa target. The pumping 34, na target ayusin, 16 lang daw. At sa target na 4 na bago hanggang ngayon ay tinatapos pa rin daw. Problema rin daw ang mga right of way sa mga area na maraming nakatira. Wala pa sa usapan dyan yung mga nakawan ng pondo. Napakabagal lang usad at 9 na taon na lang bago ang palugit na 2035. Niwala pa sa kalahati ang nakompleto sa ilalim ng 3 gobyerno. Daang matuwid kay Aquino, build, build, bid kay Duterte, build better more naman kay Marcos Jr. Kung meron man tayong isang napatunayan, magaling talaga tayo magbuo ng mga slogan. And that is the word of the Lord for tonight. Abangan! Mga mamahaling eel o igat na nakawala sa tren, pinagtulungang hulihin ng mga pasahero. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños Oroseo po, anong masasabi mo sa balitang ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5 para sa iba pang balita at updates.
makakasama ng British singer na si Rex Orange County sa kanyang solo concert sa bansa. Yan ay sina Maki at ang bandang Over October. Bukas na ng gabi ang concert sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa mga gusto silang makapanood, good news dahil available pa rin ang tickets. Naglalaro ang price mula sa higit 5,000 hanggang higit 8,000 pesos. Nakilala si Rex Orange County sa mga kantang Best Friend, Happiness at Alexander. Uy, para naman sa ating pabaong pampag-good night, may mga hindi inaasahang pasahero ang isang biyahe ng tren sa China. Sandamakmak na eel o yung igat ang nakawala. Pero surprisingly, hindi sila natakot ha. Tumapon mula sa balde ang mga eel na yan. Ay, dami. Parang ahas. Mukhang nakakatakot ang itsura pero hindi po yan. Nakakalaso na parang hahas. At syempre to the rescue nga ang mga pasahero para ibalik sila sa balde dahil mamahalin pala yung pagkain na yan. Uy, oo. Sa Japan, di ba? Tama, grilled eel, mahal yan. Yes. Pero kung ako yan, Grabe! di ba, itim na itim pa, oh. Parang di mo ako di ko ma-determine kung ill yan. Wait, nakakain na ba kayo ng... Ako kasi hindi pa eh. Yeah. Talaga, napakasarap. Talaga? Basta wag mo lang siya makitang ginaganyan. Ganyan. Oo. Wait lang, dito ba mahal din yan? Yung Not- dalag? Yung Igat. eel, yung igat. O normal lang? Hindi. Bihira Kasi siya nga sa ibang ano bansa, mahal nga talaga Sa yan. Japanese resto, may Japanese resto na eel restaurant lang talaga. Yun lang talaga sinaserve nila. Masarap. Lalo na pag may sake. Yun. Oo. Wag mo lang tingnan yung ano. Process. Wag mo lang tingnan yung ano nila, yung parang aquarium. Dahil nga, mukha nga silang May, hahas. may maaalala ka. Ano ko yun naalala? Ano ba yung may mga Okay. Wait, Pati ano extra yung na ba ako? naalala mo Sige. pag makita ka na yan? Bubulong ko si mamaya. Alam niyo mga kapatid, ibubulong din sana namin sa inyo pero wala na po talagang oras. Bukas na lang. Yan po ang 30 minutos sa pag-iimay sa mahalagang headlines. Balitaan, diskusyon, para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Hanggang bukas mga kapatid, ako po si Johnny Alipon. Ako naman po si Lourdes Vera. At ako naman po si Mayan Los Baños Oroseo, walang iwanan sa Frontline Tonight.